Chen Jianjun, sa susunod na taon, tataas na sa 200,000 ang upa mo. Kung hindi ka sasang-ayon, umalis ka na rito. Kahit isang gamit na ipinatayo mo rito, huwag mong asahang mailalabas mo. Inupahan ko ang abandonadong sakahan ni Tia para mag-alaga ng mga lakdan. Pumirma kami ng 5 taong kontrata, 30,000 ang upa rito, at kailanman ay hindi ako nahuli sa pagbabayad. Ang lahat ng kinita ko ay ibinalik ko lang din sa pagpapatayo ng alagaan. Ngayong maayos na ang mga date, malapit na sana akong makabawi at kumita. Pero bigla siyang pumunta rito kasama ang pinsan ko. Jianjun, 3 taon mo na ring inuupahan itong sakahan. 30,000 pa rin ang upa mo. Kahit isang 5, hindi kita tinaasan ng singil. Napakabait ko naman sa iyo, di ba? Opo, maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin sa nakalipas na 3 taon, Tia. Palagi ko naman pong binabayaran ng on time ang upa ko. Kailanman ay hindi ako nahuli kahit isang araw lang. Dahil nga madali kang kausap. Kaya sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Iba na ang takbo ng merkado para sa sakahang ito ngayon. Simula sa susunod na taon, tataas na sa 200,000 ang upa. Simula sa susunod na taon, tataas na sa 200,000 ang upa. Kuya, hindi naman sa sinasadya ni Mama na taasan ang upa. Ang mga katulad na sakahan sa tabi ng ilog ay nagkakahalaga na ng 250,000. Ang singil sa iyo na 200,000 ay dahil kapamilya ka lang namin. Kung kaya mong tanggapin ang halagang yan, pumirma na tayo ng bagong kontrata bukas. Pero kung hindi mo kaya, mas mabuting mag-empack ka na ng mga gamit mo at umalis. Marami namang gustong umupa sa sakahang ito. 200,000 pag nanakaw na yan. Dati, kahit ipamigay ng libre ang tiwangwang na lupang ito, walang may gusto. Kausap ko ang pamangkin ko. Wala kang karapatang sumabat, estranghero ka lang. Tia, nakasulat sa kontrata sa itim at puti, 30,000 kada taon ang upa. May 2 taon pa bago ito mapaso. Nangako po kayo noon na hindi tataas ang upa sa loob ng 5 taon. Kaya lang naman po ako naglakas loob na maglabas ng malaking pera para ayusin ito. Wala na ba silbi ang binitawan niyong salita? Bakit mo naman sineseryoso ang mga pangakong binitawan lang sa bibig? Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Alin sa dalawa, pumayag ka sa 200,000 o mag-empack ka na at lumayas. At ayon sa patakaran, ang lahat na nakatayo rito ay mapupunta sa may-ari ng lupa. Sobra naman kayong mang-api. Junzi, ano nang gagawin natin? Mula 30,000, naging 200,000. Lampas 6 na beses ang itinaas. Ngayong taon pa lang nagsisimulang kumita itong palaisdaan ko. 400,000 lang ang naging netong kita ko. Kapag nagbayad ako ng upa, parang nagtrabaho lang ako ng libre para sa kanya ng kalahating taon. Nakita lang niya na gumastos ako ng 400,000 para maglinis ng putik at mag-ayos ng pilapil. Kaya, nandito lahat ang mga gamit at kagamitan ko. Alam niyang mahihirapan akong lumipat. Gusto niya akong gawing api-apihan. Tita, sana huwag niyong pagsisihan sa huli ang desisyon niyo ngayon. Napakabilis magbago ng ugali ng matandang ito. Noong nagmamakaawa siyang kunin mo ang sirang palaisdaan na to. Halos lumuhod na siya sa harap mo. 5 taon lang ang nakasulat sa kontrata. Hindi naman nakasaad doon na hindi magbabago ang upa sa buong panahon. Wala ring binanggit kung kanino mapupunta ang mga permanenteng kagamitan. Kung idadaan talaga natin sa formal na usapan, dehado tayo kung ibabase sa nakasulat. Kuya, huwag mo nang tingnan, wala ring silbi yan. Malinaw na nakasulat, taon-taon ang bayaran. Hindi nakalagay kung ilang taon talaga ang upa. Pagkatapos ng 1 taon, pwedeng magtakda ng bagong presyo ang may-ari. Kahit saan mo padalhin ang usapan, ganoon talaga ang patakaran. Nagkasunduan naman tayo noon na walang taasan ng upa sa loob ng 5 taon. Kaya nga lumakas ang loob kong gumastos ng 100,000 para maglinis ng putik at mag-ayos ng pilapil. Iba ang noon, iba ang ngayon. Iba na ang sitwasyon ngayon. Ngayong nakakapagpalaki na ng magagandang alimango sa palaisdaang ito. Siyempre, tataas talaga ang halaga nito sa merkado. Ang palaisdaan sa kabilang ngayon na kumpleto ang gamit. Pinapaupahan na ng 250,000. Itong 200,000, dahil lang yan sa pagpayag mong kunin ang sirang palaisdaan noon. Itong 200,000, dahil lang yan sa pagpayag mong kunin ang sirang palaisdaan noon. Sinungaling, may kumpletong kagamitan naman kasi ang palaisdaan doon. Ang palaisdaan natin noon, mabahong lubak lang ng putik. Kahit ipamigay ng libre, walang gustong kumuha. Masyado kang mapagsamantala, gusto mong kumita ng wala namang puhunan. Dati yon noong walang may gusto rito. Pero ngayon, may halaga na ito. Kusan nyo namang inilagay ang mga kagamitang yan dito. Walang pumilit sa inyong maglabas ng pera. Kapag dumating ang araw ng pagbawi, lahat ng permanenteng pasilidad sa palaisdaan ay mapupunta sa may-ari ng lupa. Kahit magdemanda ka pa, hindi mo maipapanalo ang ganyang patakaran. Kahit pasalitang kasunduan lang, kasunduan pa rin yan. Hindi naman makatarungan ang ganyan, haha.
Kaya nga nagbibigay na ako ng babala sa iyo ng maaga, di ba? Para makapaghanda ka ng maaga, para hindi ka mataranta kapag dumating na ang oras. Mahirap na, baka mapahiya pa ang ating pamilya sa harap ng mga kamag-anak. Huwag ka nang magmatigas, baka umabot pa talaga sa pagbawi ng lupa. Ang daan-daang libong ipinuhunan mo, mapupunta lang lahat bilang dote para sa pamilya ko. Gusto mo pa akong utuin gamit ang kontratang yan. Tignan na lang natin kung sino ang tatawa sa huli. Jeonjun, alam ng tiya na hindi naging madali ang huling 3 taon para sa iyo. Maagang pumanaw ang tatay mo. Noong mga panahong naghihirap ang pamilya niyo. Maraming beses ding tumulong ang tiya sa inyo. Pakakasal na ang pinsan mo. Desidido ang panig ng babae na humingi ng 200,000 dote. At gusto pa nila ng paunang bayad para sa bahay sa lungsod. Talagang wala nang maisip na paraan ang tiya. Kung hindi lang talaga kailangan, hindi ako lalapit sa iyo ng ganito. Ang kasal ni Lizzie ay problema ng pamilya niyo. Pamilya naman tayo, bakit kailangan pa nating magbilangan? Malaki na ang kinikita mo ngayon. Alalayan mo naman siya. Pinsan mo naman siya. Ano ba ang masama doon? Kapag naibenta mo ang mga alimangong ito, tiyak nakikita ka ng hindi bababa sa 400,000. Kung bibigyan mo ang tiya ng 200,000 para sa renta, may matitira pa naman sa iyong 200,000. Hindi ka pa rin naman lugi roon. Kumikita ka naman ng daan-daang libo bawat taon. Bakit ka pa manghihinayang sa barya-baryang ito? Hindi tunay na yaman kung ikaw lang ang mayaman. Ang totoong tagumpay ay kapag ang buong pamilya ay umasenso. Huwag ka namang masyadong madamot. Kapag nalaman ng iba, pagtatawanan lang tayo dahil nakalimutan na ng pamilya natin ang ating pinagmulan. Ang perang yan ay pinaghirapan ko ng may dugo at pawis sa loob ng 3 taon. Ang palaisdaang yan, binuhay ko gamit ang lahat ng ari-arian ko. Bakit kung kailan ka nagkapera, parang hindi mo na ako kilala bilang tiya mo? Noong mamatay ang tatay mo, sino ba ang tumulong sa iyo para maasikaso ang lahat ng bagay sa burol? Sino ba ang naghanap para sa iyo ng palaisdaang ito para makapag-alaga ka ng mga alimango? Kung wala ang palaisdaang ito, kahit gaano ka pa kagaling, saan ka naman makakakuha ng 400,000 piso? Sa tingin ko, lumalaki na ang ulo mo. Nang magkapera ka, tuluyan mo nang nakalimutan ang pinagmulan mo. Ulol, noong una, kahit ipamigay ng libre ang palaisdaan na yan, walang may gusto. Si Jeonjun lang ang nag-iisang nagpabuhay at nagpalago niyan. Ngayong kumikita na, bigla nyo namang aagawin. Wala na ba kayong natitirang hiya sa katawan? Ang sipag ba ay nagkakahalaga ng 200,000? Sige. Jeonjun, kapag nakipagmatigasan talaga tayo sa kanya, hindi natin madadala ang mga kagamitan at mawawalan lang ng saysay ang itinayo nating dike. Siguradong saside ang bulsa natin ng tuluyan. Ubos lang ng oras ang pagsasampa ng kaso. Aabutin yan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan. Ngayon pa naman ang pinakakritikal na panahon para patabain at mapuno ng aligye ang mga alimango. Hindi natin pwedeng patagalin to. Ako na ang magpaparaya. 50,000 bawat taon, babayaran ko na ng buo para sa 2 taon. Isipin na lang natin na pambayad ito sa utang na loob ko kay tita noon, sige na. Ang 50,000 ay doble na ng presyo sa merkado para sa palaisdaang iyon. Mas mabuting magbayad ng dagdag na 20,000 para iwas gulo, kaysa magpaside tayo ng 200,000 sa kanya. Oh, Jeonjun, nandyan ka pala. Maupo ka. Alam ko namang pag-iisipan mo iyan magdamag. Siguradong maiintindihan mo rin sa huli. Nandito ako para pag-usapan ang tungkol sa pagpapanibago ng upa. 50,000 bawat taon, babayaran ko na ng buo para sa 2 taon. Dapat nakasulat sa kontrata na 5 taon ang upa, walang bago. Ang presyong ito ay doble na sa presyo sa merkado ng palaisdaan. Isipin mo na lang na pambayad ko ito sa utang na loob ko sa inyo noon. Kaya nagkasundo na tayo rito. 50,000, kuya. Maagang maaga kang pumunta rito sa bahay namin para lang mag-alok ng ganyang kababang presyo. Ano kami sa paningin mo, mga pulubi na namamalimos? Jeonjun, hindi naman sa hindi kita rin respeto bilang tita mo. Pero alam mo naman kung magkano na ang bentahan ng mga pwesto sa tabi ng ilog ngayon. Ang 200,000 ay presyong pampamilya na nga lang, Ano ba ang hitsura ng palaisdaang iyon noong una? Tita, alam mo naman sa sarili mo ang totoo. Ang pag-alis ng putik, pagpapatayo ng dike, pagkakabit ng kuryente at tubig, lahat yan ay galing sa sarili kong bulsa. Ang 50,000 ang pinakamataas na kaya kong ibigay. Iyon na ang pinakasagad ko. Ang mga kagamitan mo naman ay nakabaon na roon, hindi mo na maililipat o mababaklas pa. Kaya kapag humantong ito sa demandahan, mapupunta lang ang lahat sa pamilya ko. Kaya anong karapatan mong makipagtawaran sa amin tungkol sa limitasyon mo? Nagsalita na ang nanay ko, 200,000, walang bawas kahit 1 singko. Kung namamahalan ka, huwag kang umupa. Marami namang iba riyan na nag-agawan para kunin yan. Ibig sabihin, wala nang pag-uusapan. Easy. Kung gusto nilang makipag-usap, magbayad sila ng 200,000. Kung hindi, sa loob ng 3 araw, tiyak na magdurusa sila.
Masyado pa silang bata para kalabanin ako. Sa huli, mapipilitan din silang sumunod sa presyo ko. O ano, nagkasundo ba kayo? Tinatanggap ba nila ang 50,000? Ayaw nilang makipag-usap. Talagang determinado silang kunin ang lahat ng ari-arian natin. Gusto nila tayong isadlak sa kamatayan. Junzi, anong gagawin natin ngayon? Ang pagbibigay daan ay tanda ng paggalang. Pero ang pagpaparaya hanggang sa huli ay katangahan na. Dahil ayaw nilang tanggapin ang kabutihang loob natin. Huwag silang magreklamo kung hindi na ako magtitimpi. Kailangan ba talaga nating humantong sa ganito? Sa tingin ko, talagang matitigas ang ulo ng mag-inang yan. Tatalab kaya kung lalapit tayo sa taong ito. Siya ang nagtatakda ng mga batas sa pamilya Chen. Maraming taon nang walang sinumang nangahas na sumuway sa kanya. Kapag nakialam na siya, wala nang dahilan si Chen Gilan para gumawa pa ng gulo. Nabalitaan mo na ba? Ang tiyahin ni Jianjun, biglang nagtaas ng hinihingi sa 200,000. Sus, sa tingin ko hindi naman malaki yan. Kumikita naman si Jianjun ng 100,000 kada taon ngayon. Ano namang masama kung bigyan niya ng kaunti ang tiyahin niya? Ano bang alam ninyo? Mismong si ikatlong lolo na ang nagsalita. Sabi niya, hindi naging makatarungan ang ginawa ni Jianjun. Nasa panignigilan ang lahat ng nakatatanda. Kaya kahit magmatigas pa siya, wala rin siyang magagawa. Ang matandang mangkukulam na yan ang unang nagpakalat ng chismis para manira. At sinuhulan pa ang mga nakatatanda ng maaga. Wala talaga siyang kahiyan. Huwag niyo nang kumatok. Maagang umalis si ikatlong lolo papunta sa bahay ng anak niyang babae sa bayan. At baka abutin pa ng ilang araw bago siya makabalik. Malinaw na iniiwasan niya tayo. Siguradong kinausap na siya ni Chen Gilan ng maaga. Dahil ayaw na niyang irespeto ang sarili niya. Gagawa tayo ng ibang paraan para singilin siya hanggang sa huli. Hindi natin kayang mag-aksaya ng panahon sa kanya, at wala ring dahilan para gawin yon. Kung kendi ang gusto niya, ibigay natin sa kanya. Ibigay mo na sa kanya. Hindi ba masasayang lang ang 3 taong pinaghirapan ni Kinyu at Tatay Xiu? Hindi natin madadala ang mga kagamitan. Malulugi tayo ng husto nito. Ang totoong pinaghirapan ay nasa teknolohiya, wala sa lugar na ito. Ang tinitignan lang naman niya ay itong mga natitira kong ari-arian. Pwes, magtatayo ako ng mas magandang pasilidad. Tio Huang, ako po si Chen Jianjun, yung abandonadong lumang hukay sa silangang dulo ng nayon nyo. Pinapaupahan pa ba sa iba? Halos 20 taon nang abandonado ang hukay na yan. Puro bato at matataas na damo lang ang nandoon, wala man lang daanan. Bakit mo naman naitanong? Gusto ko sanang rentahan para mag-alaga ng alimango. Mag-aalaga ng alimango sa mabatong hukay na yan. Jianjun, hindi ka ba nagbibiro? Ni hindi niya naiipon ang tubig sa lugar na yan. Sinuri ko na po ang lugar. May natural na bukal sa ilalim niyan. Malalim ang hukay kaya hindi mahangin at maganda rin ang temperatura roon. Sakto yan para gawing pansamantalang palaisdaan. Seryoso ka ba talagang upahan mo yan? Napakaliblib ng lugar na yan. Bako-bako pa ang daan papunta roon. Seryoso po ako. Magkano po ang upa? 12,000 kada taon. Pero kung seryoso ka talaga, ibibigay ko na lang sa iyo ng 8,000 bilang suporta sa bago mong negosyo. Huwag na po ninyong babaan, 12,000 pa rin. Pero dapat 5 taon ang kontrata. Ipirmi natin ang presyo at kung sino man, ang sumira sa kasunduan, 10 beses ang babayarang danyos. John, sabihin mo lang kung ano ang gagawin natin. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Oras na para ako naman ang gumawa ng hakbang. Kung mananatili lang tayo rito para makipagtalo kay Tang, lalo lang tayong lulubog. Baguhin natin ang laro para makuha nating muli ang kontrol. Malaki na ang hukay na to. Pero 20 taon na tong abandonado. Wala man lang kahit kaunting patag na lupa rito. Sigurado ka bang magagawa natin tong palaisdaan? Pinaalis na nga tayo sa maayos nating palaisdaan. Ano pa ang mapapala natin sa mabatong hukay na to? Likas at umaagos na bukal. Walang anumang polusyon ang kalidad ng tubig. Mas mataas ng 3 antas kumpara sa patay na tubig ni Tang. May lalim na 3 metro ang hukay. Napapaligiran ng mga bundok na humaharang sa malakas na hangin. Sa taglagas at taglamig, matatag ang tubig. Hindi naiipon ang dumi sa ilalim, at mabilis lumaki at tumaba ang mga isda. Gawing pasilidad para sa pansamantalang pag-aalaga at pagpapataba. Bibilhin natin ang mga alimango mula sa mga nag-aalaga sa paligid at patatabain sila sa loob ng 20 araw. Tataas agad ng
isang antas ang kalidad at laki nito. Papatagin natin ang silangang bahagi para tayuan ng silid pagbubukod at bodegang kontrolado ang temperatura. Gagawa tayo ng simpleng daan sa kanlurang bahagi patungo sa pangunahing kalsada. Lalagyan natin ng 2 patong na bakod na alambre sa gilid ng ibabaw ng hukay para hindi sila makatakas at para na rin iwas sa mga mababangis na hayop. Kukuha tayo ng kuryente mula sa linya ng sakahan sa pasukan ng baryo. 300 metro lang ang kailangang hilahin para makaabot dito. Hindi naman gaanong magastos. May punto ka nga roon. Nataranta na sila. Ang 20 taon ng abandonadong hukay, naging kayamanan pa ng mapunta sa mga kamay mo. Bakit kaya hindi ko agad nakita yon noon? Para naman sa pangkat ng tagahatid, may kilala akong ilang mga lumang kaibigan na matagal nang nagbibiyahe ng mga lamang dagat. Mapagkakatiwalaan sila sa lihim at mabilis kumilos. Ako na ang makikipag-ugnayan sa kanila kapag oras na. Siguradong maaasahan sila. Kapag pinabayaan, isa lang itong abandonadong hukay. Pero kapag nagamit ng tama, magiging balon ito ng kayamanan. Gusto niyang agawin ang aking palaisdaan. Pero hindi niya. Alam na ang tunay na may halaga ay hindi ang mismong tubig na yon, kundi ang kaalaman sa aking mga kamay at ang plano sa aking isipan. Sabi ko na nga ba, napakatalas ng iyong mata. 20 taon ng tiwangwang ang hukay na ito, pero ikaw lang ang nakakita ng halaga nito. 5 taon ang kontrata ng upa, 12,000 kada taon. Kapag sumira sa kasunduan, magbabayad ng danyos na 10 beses ng halaga ng upa. May 2 opisyal ng barangay na tumatayong saksi. Napirmahan na ang lahat ng kasunduan. Siguradong sigurado na ito. Noong nasa militar ka pa, nag-aral ka ng pag-aalaga ng isda. At nang makauwi ka, tinulungan mo pa ang bayan na mapabuti ang kalidad ng tubig. Nakipagtulungan ka pa nga sa paggawaan ng pakain sa isda sa probinsya. Pagdating sa kaalaman, buong-buo ang tiwala ko sa iyo. Ang buhayin muli ang abandonadong hukay na ito ay malaking tulong para magkaroon ng kita ang ating barangay. Isulat natin to ng malinaw sa papel para walang urungan. Para wala nang makakakuha ng pagkakataon na magtaas ng presyo basta-basta. Tito, pakigabay naman po kami sa mga susunod na araw. Kapag napakinabangan natin ang abandonadong hukay na to, hindi lang tayo makakapagbayad ng renta sa nayon. Mabibigyan pa natin ng prioridad sa trabaho ang mga taga-nayon natin. Panalo ang lahat dito. Huwag ka nang mahiya, alam kong kaya mong magtagumpay rito. Karangalan yan para sa nayon natin. Sa susunod, kapag nagkaproblema ka, huwag kang mag-atubiling magsabi sa akin. Tito, may isa pa po sana akong hihilingin pabor sa inyo. Pakiusap, maghanap po kayo ng ilang mapagkakatiwalaang taga-nayon para patagin muna ang bakanteng load sa silangang bahagi. At ayusin na rin ang mga pansamantalang linya ng kuryente at tubig. At tambakan naman ng graba ang daang lupa sa kanlurang bahagi. Basta kaya ng daanan ng mga truck. Atin-atin muna ang bagay na to. Huwag mo munang ipagsabi sa labas. Ako na ang bahala sa sahod nila, babayaran ko sila ng tama. Huwag kang mag-alala. Ngayong hapon din, magpapadala na ako ng mga tao para magsimula. Matatapos yan sa loob ng 3 araw. Siguradong walang sisingaw na balita. Kailan ba natin umpisahang ayusin ang hukay na to? Magpapadala na ako ng mga tao mamayang gabi para ihanda ang lugar. Huwag muna tayong magmadali. Ang mga utang ni Mang Tang, kailangang isa-isahin kwentahin muna sa akin ng malinaw. Nakaayos na ang bagong plano, kaya panahon na para singilin ang mga lumang utang niya. Lahat ng utang niya sa akin. Kukunin ko yan ng unti-unti, kasama na ang interes. Jianjun, magdamag na nag-isip si Tia. Pamilya pa rin naman tayo. Hindi naman kita pwedeng pilitin hanggang sa wala ka ng matakbuhan. Nag-usap kami ni Lizzie para sa isang magandang kasunduan na makakabuti para sa inyong dalawa. Sa madaling salita, sa amin ang palaisdaan, sa iyo naman ang teknolohiya. Kapag nagkasosyo tayo, walang malulugi sa ating dalawa. Paano naman ang magiging sosyohan natin? Gagamitin ng pamilya ko ang palaisdaan bilang share. Kukuha kami ng 51% at kami ang magiging legal na kinatawan. Papalitan natin ang pangalan ng negosyo gamit ang pangalan namin. Sa iyo naman ang teknolohiya at ikaw ang mamamahala sa pag-aalaga. Saka na lang tayo maghahati sa kita sa katapusan ng taon. Tungkol naman sa 200,000 renta, hindi na namin sisingilin sa iyo yon. Ibabawas na lang yan ng direkta sa makukuha mong share sa katapusan ng taon. Wala ba kayong kahihiyan? Wala man lang kayong ilalabas na kahit isang 5. Kukuha kayo ng walang puhunan tapos kayo pa ang may pinakamalaking parte. Pamilya naman tayo, Bakit kailangan pa nating maghati ng ganyan kahigpit? Bata pa si Lizzie. Marami siyang alam sa pagpapatakbo at pagbebenta. Hindi ba maganda na isasama kanya sa pagyaman? Binibigyan ka na nga ng pagkakataong kumita, tapos nagrereklamo ka pa. Sa madaling salita, magtatrabaho ka lang. Kami na ang bahala sa pagpapatakbo at pagbebenta. Tiyak ang kita rito at walang talo. Masyadong maraming sangkot sa usaping to. Kailangan ko muna itong pag-isipang mabuti. Bigyan niyo muna ako ng 2 araw para makapag-isip. Sige, mag-isip ka lang ng dahan-dahan. Ikot muna ako dito sa bodega mo para tingnan kung anong mga kagamitan ang mayroon ka rito.
Sa wakas, nakuha rin natin ang totoong pakinabang. Sinasabi nilang mahalagang teknolohiya, napunta rin naman sa atin. Kapag nagaya na natin ito ng eksakto, magiging walang silbi ka na, Chen Jianjun. Kuya, aalis na muna kami. Mag-isip ka lang ng mabuti, tawagan mo ako kapag nakapagpasya ka na. Sobra naman silang mang-api. Akala ba talaga nila ay wala na tayong ibang mapupuntahan? Pampagana pa lang ang kalahati ng huwad na kwadernong iyon. Ang bakanting bodega na gusto niya, titiyakin kong may iwan ko yung ganap na walang laman para sa kanya balang araw. Inay, tingnan niyo naman ang kilos niya. Wala talaga siyang balak na sumuko. Sinasabi pa niyang pag-isipan niya ng 2 araw. Sa tingin ko, sinasadya niya lang magpatumpik-tumpik para paglaruan tayo. Tawagan mo muna siya para magtanong. At pakiramdaman mo kung ano ang balak niya. Kung marunong siyang makisama, tutuloy tayo sa 200,000. Pero kung magmamaang-maangan pa rin siya, gagamitan na natin siya ng dahas. Kuya, kumusta na ang pag-isip mo? Malapit nang matapos ang 2 araw na palugit, nag-iisip ka pa rin ba? Masyadong malaking bagay to, hindi pwedeng madaliin. Nag-iisip pa rin, ano pa ba ang dapat mong pag-isipan? Sinasabi ko sa'yo, Chen Jianjun, huwag mong abusuhin ang kabutihang loob ko. Nirerespeto lang kita kaya tinatawag kitang kuya. Akala mo ba talaga wala kaming magagawa sa'yo, ha? Kung makikipag-usap ka, ayusin mo ang pananalita mo. Hindi kailangang sumigaw. Kung wala nang iba, ibababa ko na to. Marami pa akong ginagawa. Ang lakas ng loob mong babaan ako ng telepono, ha? Akala ba talaga niya hindi ko siya kayang turuan ng leksyon? Ayaw mo sa santong dasalan, ha? Gusto mo sa santong paspasan. Sige, putulin mo ang kuryente sa palaisdaan niya. Ibara mo ang lagusan ng tubig. Tingnan natin kung ilang araw makakatagal ang mga mamahalin niyang alimango. Sige, puputulin ko na ngayon din ang kuryente at tubig niya. Tingnan natin kung paano pa siya magmamatigas ngayon. Ayos na ang lahat. Ayon sa napag-usapan natin, sabihan mo ang pangkat ng transportasyon na pumosisyon na mamayang gabi. Sige, tatawagan ko na ang mga dati nating kasamahan. At sisiguraduhin kong tikom ang bibig nila at mabilis kumilos. Hala, bakit huminto? Nawalan ng kuryente. Zhaoli, pinatay mo ang kuryente at binarahan mo pa ang lagusan ng tubig. Wala ka ba talagang konsensya? May inaayos lang sa linya. Nililinis lang ang putik sa lagusan. At saka, sa may-ari ng lupa ang mga kable at tubo ng tubig. Karapatan naming ayusin to kung kailan namin gusto. At bakit ka nakikialam? Sino ka ba para magsalita rito? Sinasadya mo naman talaga yan, eh. O ngayon, kung sinasadya ko nga, may magagawa ka ba? Gusto mong ibalik ang kuryente at buksan ang lagusan ng tubig, hindi pa pwede. 2 hanggang 3 araw ang aayusin dito. Pag nag-isip-isip ka na at pinirmahan ang kontrata, doon ko lang ibabalik ang tubig at kuryente. Napakainit pa naman ngayon, tapos punong-puno pa ang palaisdaan mo ng mga malalaking alimango. 1 araw na walang kuryente, manghihina na ang mga yan at bababa ang halaga. Kapag umabot ng 2 araw, magsisimula na silang mamatay. Kuya, huwag mong gawing biro ang sarili mong pera. Makikipagpatayan ako sa'yo. Tio Zhao, kumalma ka muna. Anong kumalma? Gago, kahit kalahating araw pa na walang kuryente, magsisigapangan na sa pampang ang mga alimango. Huwag kang mag-alala, may backup na generator tayo sa bodega. Lene. Dahil sila naman ang unang nagsimula ng gulo, huwag silang umasa na magpapakita pa ako ng awa. Junzi, bakit mo ba ako pinigilan kanina? Halata namang gustong patayin ng hayop na yan ang mga alimango natin. Sobra naman silang mang-api. Kung natauhan ka na, sumuko ka na ng maaga. Huwag ka nang magmatigas. Tignan natin kung ilang araw tatagal ang krudo ng generator mo. Maaga o huli, mauubos din kayo. Magtiis muna tayo ng kaunti, para talagang maging kampante siya at maliitin tayo. Punuin muna natin ng krudo, kumapit muna tayo ngayong araw. Ikarga nyo na rin ang lahat ng reserbang tangke ng langis. 1 araw lang ang pinakamatagal na kakayanin nito. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin. Talagang walang awa ang bungbong na yan. Kailan tayo kikilos? Huwag na nating patagalin, tatapusin natin ito mamayang gabi. Hahakot tayo ngayong gabi para lumikas. Ang 6 na pinalalamig na truck at mga kagamitan sa pagbubuhat, lahat ay nakahanda na sa tamang oras. Nakapwesto na rin ang lahat ng mga datihang manggagawa. Pumirma sila ng kasunduan na manahimik, kaya walang gagawa ng anumang ingay habang nagtatrabaho. Sabi ko na nga ba, may plano ka na pala noon pa. Kaya pala nagpanggap ka lang kanina para mauto ang lokong yon. Kung hindi natin ginawa yon, hindi siya luluwag. At lalong hindi niya tayo bibigyan ng oras para makalikas
lalabas ngayong gabi. Ang mga handa ng ibentang alimango ay nasa silangang bahagi na lahat. Nakatakda naman talaga silang ilabas mula sa mga lambat kulungan sa katapusan ng buwan. Kikilos tayo ngayong gabi. Ihahakot natin ang lahat, pati mga alimango at mga kagamitan. Walang maiiwang kahit isang tornilyo, naintindihan nyo. May 3 grupo na akong nakahanda at naghihintay ng utos mo. Aba, bihira kang mapadpad dito ah. Sabi ko na nga ba, magigising ka rin sa katotohanan. Nag-isip-isip na ako. Sige, pumapayag na ako sa 200,000. Totoo ba yan? Kung naging madali ka kaagad kausap, di sana tapos na agad to. Kailangan mo pa talagang pahirapan ang sarili mo, di ba? Magkapamilya naman tayo, bakit kailangan pang mag-away? Alam naman ni tita na madali kang kausap. Ang pera ko kasi ay nakatali pa sa mga alimango at mga pakain. Kailangan ko ng 2 araw para maihanda ang pera. Sa makalawa ng umaga, pipirmahan na natin ang kontrata. Babayaran ko ng buo ang lahat sa isang bagsakan lang. Huwag kang magbabalak na gumawa ng kalokohan na. Sige na, 2 araw kung 2 araw. Hihintayin ka ni tita. Mang Zhu, hatiin mo sila sa 3 grupo ngayon din. Ang unang grupo, ngayong hapon, ilipat nyo lahat ng handa ng ibentang alimango sa mga lambat kulungan sa silangang bahagi. Ibukod nyo ang mga lalaki at babae ayon sa laki nito. Pangalawang grupo, para madaling maikarga sa truck mamayang gabi. Luwagan nyo na ng maaga ang control cabinet, pati ang mga tornilyo ng aerator. Lagyan nyo ng label na may numero ang bawat kagamitan. Ikatlong grupo, ihiwalay ang mga tornilyo at ilagay sa bag. Bilangin ng mabuti ang mga pakain at plastic na gamit, tapos i-impake lahat sa kahon. Pagsama-samahin ang maliliit na gamit. Walang dapat maiwan, maliwanag. Sige po, asikasuhin ko na agad. Sinisiguro kong maayos ang lahat bago magdilim. Lahat ng mga instalasyon na tayo mismo ang nagkabit. Baklasin nyo ng buo ngayong gabi. Kahit isang pirasong ladrilyo o kapirasong tubo, walang ititira. Sa panlabas, kunwari ay tanggap na natin ang nangyari. Pero ang totoo, maglilipat tayo buong magdamag. Kahit paano, makakaganti tayo ngayong gabi. Dahil lilipat naman tayo sa bagong base para doon na magpatuloy ng matagal, kailangan muna nating masiguro na hindi mapuputol ang supply chain ng mga pakain. Boss Chen, matagal-tagal din tayong hindi nakakapag-usap ah. Nabalitaan ko nga palang nagkaroon ng kaunting problema dyan sa pwesto nyo. Napakabilis talagang makasagap ng balita ni Manager Zhang na may kaunting pagbabago lang talaga. Plano ko kasing lumipat sa bagong base, kaya ako napatawag ngayon. Una, para umorder ng isang batch ng formula feed at mga gamot sa palaisdaan. Babayaran ko na agad ng buo. At pangalawa, gusto ko sanang magtanong tungkol sa eksklusibong karapatan sa pamamahagi ng inyong produkto rito sa bayan natin. Bukas na ba ito para makuha ngayon? Mayroon na talagang distribution rights. Pero may target na benta na kailangang maabot. Pero alam ko naman ang husay mo pagdating sa teknolohiya, Boss Chen. Noong tinulungan mo ang bayan sa proyekto para sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig, ginagawa pa rin case study ng aming technical department hanggang ngayon. Siya nga pala, saktong may gusto akong irekomenda sa'yo. Si Lin Wan, ang purchasing director ng Xingfu Fresh. Naghahanap siya ngayon ng dekalidad na lahi ng isda rito sa silangang rehiyon. Gusto niya talaga ng mga dekalidad na pinalaki sa tubig bukal. Ilang taon ko na siyang nakakatrabaho. Matalas ang kanyang mata pagdating sa kalidad. At malaki rin siyang magbayad. Nabanggit ko na sa kanya ang tungkol sa husay mo. At mukhang interesado naman siya. CJ, isend mo sa akin ang numero niya. Ako na ang makikipag-ugnayan sa kanya. Kamusta, Linwan? Kamusta po, Madam Lin? Ko po si Chen Jianjun. Inirekomenda po ako rito ni Manager Zhang ng Aquatic Products. Mayroon po kaming mga hairy crab na pinalaki sa tubig bukal. Gusto ko sanang makipag-usap sa inyo tungkol sa supply. Kamusta po, Boss Chen? Naikwento na sa akin ni Manager Zhang ang tungkol sa iyo. Sabi niya, dating sundalo ka raw. At napaka-professional mo raw pagdating sa pagkontrol sa kalidad ng tubig. May itatanong lang muna akong ilang bagay tungkol sa inyong produkto. Ang tubig bukal ba na ginagamit ninyo para sa pagpapalaki ay dumadaloy talaga? Ano ang temperatura ng tubig doon sa buong taon? Ilang porsyento naman ng mga alimango ang may siksik na taba? Likas na dumadaloy na tubig bukal po. 16 hanggang 22 degree ang temperatura ng tubig sa buong taon. At laging lagpas sa 8 ang dissolved oxygen level nito. Higit sa 75% ng mga lalaking alimango ang siksik sa taba at ang mga babae naman ay punong-puno talaga ng taba. Ang pinakamababa pong timbang ay nagsisimula sa 3.5 liyang. Mas maganda pa ang mga detalye niyan kumpara sa kasalukuyan kong supplier. Saan ba ang bago mong base? Kapag maayos na ang lahat doon, pupunta ako mismo para mag-inspeksyon. Kung papasa ito sa aming pamantayan, maaari tayong pumirma ng eksklusibong kontrata para sa buong taon. Walang problema po. Tatawagan ko kayo agad kapag nakaayos na kami sa bagong base. Sige, hihintayin ko iyan.
Gusto ko talagang makatrabaho ang isang taong may alam sa teknolohiya at nagpapahalaga sa kalidad para sa pangmatagalang samahan. Sana ay huwag mo akong biguin. Bantayan ninyong mabuti ang magsasakang iyon. Ang makakita ng potensyal sa isang inabandunang hurnuhan para gawing palaisdaan ay tiyak na may pambihirang kakayahan. Iulat mo agad sa akin kapag naitayo na niya ang kanyang base. Masusunod po, Madam Lin. Dahan-dahan lang ang paglapag, baka maputol ang mga paa ng alimango. Ihiwalay ninyo sila ayon sa laki. Dito na opisyal na magsisimula ang isang matinding ganti. Lahat sila ay mga dati na nating nakasama sa trabaho. Nang mabalitaan nilang triple ang bayad araw-araw, at makukuha agad ang pera pagkatapos ng trabaho, hindi na sila nag-atubili pang sumama, at maaasahan mong tikom ang mga bibig nila. Nasa tabi lang ng truck ang mga merienda at inuming tubig. Magpalitan kayo sa pagpapahinga, basta hindi dapat huminto ang trabaho. Tiyak na matatapos ito bago sumikat ang araw. Salamat sa sipag niyo, mga kasama. Ayusin natin ang trabaho, bilisan natin. Dadagdagan ko pa ng tig 2 pakete ng magandang sigarilyo ang bawat isa. Dahan-dahan lang, dapat maging maingat. Ihiwalay ang lalaki sa babae kapag nilagay sa lalagyan. Ang mga may bigat na 3/4 liang pataas ay ibukod ng kahon. Huwag ninyong paghalu-haluin ang mga sukat. Maingat na hawakan at dahan-dahang ilapag. Kapag nabalian ng kahit isang paa, mababawasan ng 10 yuan ang benta. Maging maingat kayong lahat. Kuya Jun, puputulin ba ang pangunahing linya ng control panel? Tanggalin ang mga terminal at arolyo ng maayos ang pangunahing kable ng buo. Pagdating sa bagong base, isasaksak na lang at magagamit na agad. Ihiwalay sa mga supot ang mga tornilyo ayon sa modelo. Lagyan ng label para hindi tayo mahirapang maghanap mamaya. 2/3 bahagi na ang nabaklas. Malapit na ring matapos baklasin ang mga kagamitan. Kung babaklasin talaga lahat ng mga tile sa palaisdaan at mga tubo ng tubig, napakalaking trabaho niyan. Sobra naman yata yan, di ba? Baklasin lahat, tayo naman ang nagbayad para sa mga materyales na yan. Kahit isang piraso ng tile na tayo mismo ang naglatag, huwag nating itira sa kanya. Pati ang mga nakabaon na tubo ng tubig, hukayin niyong lahat ang mga pangunahing tubo ng aerator, putulin at iwi natin. Gusto niya ng bakanting palaisdaan? Sige, bibigyan natin siya ng totoong walang laman na palaisdaan. Ang mga kasamang nagbabaklas sa palaisdaan, dadagdagan ko ng kalahati ang sahod ninyo. Ibiyahe ang mga nabaklas na tile sa bagong base para doon ilatag. Para naman hindi masayang. Haha, pagkatapos nating hakutin lahat ng ito. Kapag nakita ng mag-inang Zhao ang walang lamang palaisdaan bukas, siguradong mapapanganga sila sa gulat. Kumpleto na ba ang lahat ng gamit? Kumpleto na, walang naiwan kahit isa. Kahit ang mga ekstrang nut at tornilyo ay nailagay na rin natin sa bag. May iniwan ka talagang mensahe, hindi ka ba natatakot na sundan ka niya rito para manggulo? Para naman hindi niya isipin na tumakas ako sa kalagitnaan ng gabi. Dapat malinaw ang kwentahan. Kanya-kanya na tayo ng landas. Napakabilis naman magtrabaho ni Huang Zishu, napatag na nga ang lupa. Siyempre naman, ang pinapagawa ni Jianjun, 3 araw lang, tapos na agad. Konektado na rin ang kuryente. Pagkasaksak ng bomba ng tubig, gagana na agad. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapatatag muna ang tubig. Buksan muna ng todo ang mga pampahangin sa tubig. Buhusan mo agad ng anti-stress vitamin ni na tubig. Malaki ang pagbabago sa temperatura, huwag ka munang magmadaling magpakain. Hayaan muna natin silang makabawi ng kalahating araw. Chen Gilan, naitabi ko na para sa iyo ang bakanteng kulungan na hinihingi mo. Kapag nakuha na natin ang 200,000 ito, bubuin muna natin ang pambayad mo sa dote. At pagkatapos ay babayaran natin ang down payment para sa bahay mo sa bayan. Ang matitirang pera, ilalagay nating lahat sa kulungan para tayo na mismo ang mag-alaga. Sa susunod na taon, siguradong kikita tayo ng hindi bababa sa 400,000. Sa oras na iyon, makakabili na rin tayo ng bagong kotse. Huwag kang mag-alala, Nay. Kahit gaano pa kayabang si Chen Jianjun, hindi ba't susuko rin siya ng kusa sa atin? Darating din ang araw na magmamakaawa siyang bumalik para magtrabaho sa atin. Doon talaga tayo magpapasikat, haha. Pucha, ano? Anong nangyari dito? Nasaan ang mga kable? Ang mga kable na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Nasaan ang mga kagamitan? Nawala ng lahat.
Chen Jianyu, walang hiya ka. Naglakas loob ka talagang limasin ang kulungan ko magdamag. Sumagot ka sa akin. Ang mga kable ko, ang mga kagamitan ko, bumalik ka rito. Napakawalang utang na loob mo. O, kaya naman pala. Ang sabi mo sa amin noon ay nakalimot na si Jianjun sa pinagmulan niya. Purong kasinungalingan lang pala ang lahat ng iyon. Maayos naman siyang nangungupahan sa kulungan. Pero bigla mong itinaas ang renta mula 30,000 patungong 200,000. Sino ba naman ang hindi aalis sa ganyan? Ayan ang napala mo sa labis na kasakiman. O ngayon, ano na? Wala ka nang nakuhang pera. Naiwang bakante pa ang kulungan mo. Wala talagang natira sa iyo. Ang galing mo rin, Chen Jianjun. Nagawa mo pa talaga akong maisahan ng ganito. Makatakas ka man ngayon, hindi ka habang buhay na makakapagtago. Kahit hukayin ko pa ang buong lupa, hahanapin at hahanapin pa rin kita. Napakaliblib naman ng bulok na lugar na ito. Ang tagal kong nagtanong-tanong bago ko sa wakas nahanap ang daan. Ayun siya. Chen Jianjun, umakyat ka rito. Naririnig mo ba ako? Umakyat ka rito ngayon din at magpaliwanag ka sa akin. Huwag kang magtago na parang duwag. Pamangkin ko, magkamag-anak naman tayo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ano nang ibig sabihin nito? Bakit ka naghahakot ng gamit sa hating gabi? Tiya, may kailangan po ba kayo? Ninanakaw mo ang mga alimango ko, at ninanakaw mo rin ang mga kagamitan ko. Pag nanakaw na ang ginagawa mo, lupa ko ang palaisdaang iyan. Kaya ang lahat ng nandoon ay akin din. Ibalik mo kaagad yan doon ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis para ipakulong ka. Palaisdaan na naman ng may-ari yan, tapos basta-basta mo na lang hahakutin ang mga gamit. Wala ka na ba talagang respeto sa tiya mo? Pamangkin, pakinggan mo ang payo ko. Ibalik mo na ang mga gamit doon. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos ang tungkol sa upa. Pero kung aalis ka ng kusa ng walang paalam, kahit baliktarin mo ang mundo, ikaw pa rin ang malirito. Siya naman ang nagpalaki sa mga alimango, bakit naging sa kanya bigla? Narinig ko sa may kanto na tiya pala ng lalaki ang babaeng yan. Bigla na lang daw nitong tinaasan ang upa ng walang dahilan. Pinutulan pa raw niya ng kuryente at tubig para lang mapilitang umalis yung tao. Nagsama pa siya ng 2 kamag-anak para manakot. Akala mo naman siya ang tama. Ipinuhunan ng tao ang sarili niyang pera, bakit naman mapupunta sa kanya? Ang kapal naman ng mukha niya. Malinaw ang nakasulat sa kontrata ng pangungupahan. Lahat ng kagamitang idinagdag ko habang may bisa pa ang kontrata. At ang mga pinalaki kong alimango ay mapupunta lahat sa akin bilang nangupahan. Ikaw ang unang nagpatay ng kuryente at humarang sa daluyan ng tubig. Para sirain ang kabuhayan ko sa pag-aalaga nito. Hindi pagnanakaw ang pagkuha ko sa sarili kong mga gamit. Anong pinagsasabi mo? May 2 taon pa bago mapaso ang kontrata. Ang pag-alis mo ng walang pahintulot ay malinaw na paglabag. Ang mga permanenteng pasilidad sa palaisdaan ay dapat lang na mapunta sa may-ari. Tama, dahil lumabag ka sa kontrata, kailangan mong magbayad. Hindi mo lang basta hindi pwedeng kunin ang mga gamit, kundi kailangan mo pa kaming bayaran ng multa para sa paglabag. Ang sinasabi mong permanenteng pasilidad, ang dike giniba ko na, at binaklas ko na rin ang lahat ng tubo ng tubig, walang natira kahit isa. Ang upa para sa natitirang mga buwan, isasalin ko ang buong halaga sa bank account mo, walang bawas kahit 1 sentimo. At kung pag-uusapan talaga ang paglabag sa kontrata, pwede nating idaan to sa batas para magkaalaman, para makita kung sino talaga ang unang sumira sa kasunduan. Ibinalik naman na pala niya ang upa. Ano pa ba ang gusto nila? Nagdala ka lang ng 2 tao. Akala mo makakapangganso ka na, hahaha. Mag-abang ka lang, putang ina mo. Sisisiguraduhin kong sa lugar na ito, kahit 1 sako ng feeds, wala kang mabibili. Mga bossing, inimbitahan ko kayo ngayon dahil may hihilingin lang sana ako. Isang maliit na pabor mula sa inyo. Ate Gilan, masyado naman kayong formal. Sabihin nyo lang po kung anong kailangan nyo. Napasimple lang. Nagpaparami ng alimango si Chen Jianjun doon sa palaisdaan sa Lincoln. Kahit isa sa inyo, walang magbebenta sa kanya ng feeds o lason sa daga. Hindi lang similya ng alimango ang bawal nyong ibenta sa kanya. Bawal din kayong magbenta ng bultuhan sa mga tinging tindero na magpapasalang din sa kanya. Sino mang magbenta, kinakalaban ang pamilya Cheng. Pero ate, malaking kliyente po si Boss Chen. Kumuha siya ng paninda na nagkakahalaga ng 10,000 buwan-buwan. Malaking kita rin ang mawawala sa amin kapag hindi namin siya binentahan. Mas mahalaga ba ang malaking kliyente o ang kinabukasan ng sarili ninyong negosyo? Malapit ako sa mga opisyal ng pamahalaan at sa kawanihan ng agrikultura. Kaya kapag bumagsak ang negosyo nyo sa susunod na inspeksyon o hindi nyo makuha ang inyong mga subsidya, huwag kayong magrereklamo sa akin na hindi ko kayo binalaan. Ah, sige po, sige po. Yaman ding nagsalita na si Ate Gilan. Tiyak na susunod kami sa utos nyo.
Kuya Jun, may masamang balita. Ubos na halos ang imbak nating feeds. Kakatawag ko lang sa 5 tindahan sa bayan. Lahat sila, sinasabing wala raw silang stock. Kahit ang mga pangkaraniwang gamot, ayaw nilang ibenta sa atin. Halatang may nagsabi sa kanila na huwag tayong bentahan. Ilang araw pa kaya ang tatakbuhin ng imbak natin? Pinakamatagal na ang 3 araw. Napakasensitibo pa naman ng yugtong ito sa pagpapalaki at pagpapataba sa kanila. Kapag naubusan sila ng pagkain, manghihina sila at tiyak na malulugi tayo. Baka magkaroon pa tayo ng malaking problema. Sinasabi ko na nga ba, gusto nilang putulin ang supply natin para pilitin akong sumuko. Diyan lang naman sila magaling. Akala siguro nila masasakal nila ako. Kung ganoon, lalaktawan ko na lang sila. At kukuha ako ng stocks direkta sa mismong supplier. Kuya, naubusan na ba tayo ng feeds? Akala mo nanalo ka na nung nilimas mo ang pwesto ko. Ngayong puputulin ko naman ang supply mo. Tingnan natin kung paano ka babagsak. Wala nang maglalakas loob na magbenta sa'yo sa buong bayan ngayon. Kaya payo ko sa'yo, sumuko ka na habang maaga pa. Magdala ka ng 200,000 piso rito at humingi ng tawad. Kung hindi, kapag nangayayat na ang mga alimango mo at mamatay sila sa gutom, huli na para umiyak ka. Napakawalang hiya talaga ng bastos na yan. Nagawa pa niyang gumamit ng ganyang karumihang taktika. Ano kaya kung sa bayan ng Lin ako bumili? Medyo malayo nga lang ang biyahe at mas mahal ang bayad sa paghahatid. Pero mas mabuti na yon kaysa maubusan tayo ng pakain para sa kanila. Hindi mo na kailangang pumunta sa bayan ng Lin. Masyadong malayo ang tatakbuhin mo. Pero hindi makakahintay ang mga alimango. Anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng panoorin na lang natin silang tuluyang maubusan ng pagkain. Manager Zhang, si Chen Jianjun po ito. 3 taon na ang nakakalipas ng makipag-ugnayan ang technical department ninyo sa palaisdaan ko. Tungkol sa solusyon ng Kingsu para sa kalidad ng tubig. Gusto ko sanang mag-order ng 1 bulto ngayon. Ng mga pinaghalong pakain, mga feed, at mga gamot para sa palaisdaan. Magbabayad ako ng buo at pauna ng 150,000 piso. May papadala ko na ang pera ngayon din. Bukod doon, gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa inyong pabrika. Para sa kwalifikasyon bilang opisyal na distributor dito sa ating bayan. Espesyal na distributor, Boss Chen. May target kaming kailangang maabot na benta rito. Masyadong maliit ang kinukuha ng mga maliliit na nag-aalaga. Kaya hindi kami basta-basta makakapagbigay ng otorisasyon. Isa akong retiradong sundalo. At may mga pribilehyo at suporta ako mula sa gobyerno para sa pagsisimula ng negosyo. Kumpleto rin ang lahat ng mga dokumento ko. At mahigit 10 lokal na nag-aalaga na rito sa paligid ang nag-pre-order sa akin. Kaya sa unang batch pa lang, aabot na sa 100,000 piso ang halaga ng kukunin namin. Sinisiguro ko na sa loob ng 6 na buwan, lalampas sa 300,000 piso ang benta natin sa bayang ito. Kapag naabot ko ang target, saka natin gawing eksklusibong distributor. Kailangan ko muna itong talakayin sa sales department namin. Manager Zhang, ako na po ang bahalang sumalo sa transaksyong ito. Ako na ang makikipag-ugnayan sa Xingfu Fresh. Mula ngayon, lahat ng mga order sa bayang ito ay dadaan na sa pasilidad ni Boss Chen. Kaya siguradong mas lalong lalaki pa ang kailangang pagkain sa mga susunod na araw. Alam ko kung gaano kahusay ang paraan niya sa pagpapalaki. Kaya garantisado ang kalidad ng mga produkto niya. Para na rin mapalago ang antas ng mga lokal na nagpaparami rito. Maganda rin to para sa pabrika ninyo. Aba, kung si Boss Lin na mismo ang nagsabi. Syempre naman, walang problema yan. Boss Chen, dahil napakadali mong kausap, at dahil may garantiya pa ni Boss Lin, aprubahan ko ang pagiging espesyal na distributor mo sa loob ng 6 na buwan. Kapag naabot mo ang target na benta, ako na mismo ang mag-asikaso ng eksklusibong karapatan para sa'yo. Magpapaayos na ako ng sasakyan para ihatid ang mga paninda mamayang hapon. Ganun na lang ba yon? Ayos na agad. Nakuha agad natin ang karapatang mamahagi sa buong probinsya. Si Boss Lin ba yung kanina? Ginen. Sakto kasing nandoon siya sa opisina sa probinsya para mag-asikaso ng negosyo, kaya nakatulong siya. Hindi lang mga feeds, pati ang mga gamot sa hayop at supply ng mga binhi ng alimango, isasabay na rin nating ayusin. Ngayon, yung mga kalapit na nag-aalaga na sinabi kong sabihan mo ng maaga, nakausap mo na ba silang lahat? Matagal ko na silang nasabihan, hinihintay na lang nila ang mga kukunin nating paninda. Teka, ano ito? Labag sa batas ang ginagawa nilang sabuatan para suluhin ang merkado. Dapat na silang paimbestigahan sa mga otoridad. Grabe, gusto talaga nilang patayin ang kabuhayan natin. Kung ganoon, agawin na lang natin ang lahat ng negosyo sa buong bayan. Magkabit ka ng 2 balbula. Ang isa ay para kontrolin ang kabuang dami ng tubig, at ang isa naman ay para hatiin sa 4 na magkakaibang palaisdaan. Para bawat palaisdaan, may sariling kontrol sa tubig. Mas magiging madali na ang pag-ayos ng temperatura
at pagpapalit ng tubig sa susunod. Kung hahatiin sa 4 na palaisdaan, hindi ba't masyadong magastos sa tubo yon? Kailangan nating paghiwalayin ang mga palaisdaan para sa iba't ibang laki at kalidad ng mga alimango. Para maiwasan din nilang magpatayan at magkainan, mas madali rin silang pangkatin at patabain. At kapag kumuha tayo ng mga alimango mula sa maliliit na nagpaparami, madali rin natin silang mailalagay sa magkakahiwalay na palaisdaan para sa pansamantalang pag-aalaga. Kuya Jun, 2 patong ba talaga ng alambreng bakod ang ilalagay natin? Hindi ba parang masyadong magastos yan? Hindi naman, ang labas na patong ay para proteksyon laban sa mga tao at mababangis na hayop. At ang loob na patong naman ay para hindi makatakas ang mga alimango. Ang mga alimangong yan, makakita lang ng kahit maliit na uwang o butas, siguradong makakatakas palabas. Kaya hindi talaga pwedeng magpabaya. Boss Chen, kumusta naman ang ginagawa ninyong pasilidad? Sabi kasi ni Manager Zhang, nagsimula na raw kayong magpatayo riyan. Kasalukuyan po naming inaayos ang mga daluyan ng tubig at ang mga harang para walang makatakas. Mga 3 araw, tapos na to. May ipapaalala lang ako sa'yo. Hanggat maaari, doon mo itayo ang bodegang may kontroladong temperatura sa maililim sa silangang bahagi. Mas madali kasing palamigin kapag doon hinigop ang tubig alat pataas. Malaki ang matitipid mo sa kuryente niyan. Saka, dapat malapit ang sorting area sa lugar kung saan ikakarga ang mga paninda. Para mabilis ang paglilipat at hindi masayang ang oras. Mas magiging masigla at sariwa ang mga alimango. Sakto, ganyan na ganyan din ang balak ko. Mukhang magkapareho tayo ng pananaw. Siya nga pala. Noong umalis ka sa militar, bakit naisipan mong mag-alaga ng alimango at bumalik dito para magnegosyo? Nagkataon lang na sinalo ko ang abandonadong palaisdaan ng aking tiyahin. Kaya nagtuloy-tuloy na ako rito. Hindi biro ang gawing dekalidad ang isang abandonadong palaisdaan. Naghahanap buhay lang para may makain. Pero kayo, Sir Lin, ang bata nyo pa para maging purchasing director. Kayo po ang totoong kahanga-hanga. Kuya Jun, tapos na pong set up ang control cabinet. Maayos na po ang bawat palaisdaan, may sarili ng control sa oxygen at timer switch. CJ, ihabol nyo na rin agad ang pagkakabit ng palamig sa cold storage. Kakailanganin natin yan sa susunod na buwan kapag marami ng alimango. Ayos tong sistemang to. Sa susunod, hindi na natin kailangang magpabantay palagi rito gabi-gabi. Kung may magtangkang manggulo, huli agad sila ng walang kahirap-hirap. Kailangan pa rin nating maging maingat dahil natalo ang mag-inang Zhao. Hindi sila basta-basta papayag na ganoon na lang yon. Ang sistema ng tubig ay may sariling ikot ng umaagos na tubig para sa 4 na palaisdaan. Ang temperatura ng tubig, stable sa 18 degree, at pasok sa pamantayan ang level ng oxygen. May dobling lambat at pader din para hindi makatakas ang mga alimango. Ang sistema ng kagamitan para sa oxygen at pagpapakain ay walang nakakaligtaang anggulo. At maayos na na-set up ang buong cooling system. Ang security system naman, Sakop ng TCC ang buong lugar. nasubukan na rin ang infrared para sa gabi, ayos naman. Ayos, pwede nang ilipat ang lahat ng alimango sa mga permanenteng palaisdaan para masimulan na ang pagpapakain at pagpapataba sa kanila. Tapos na ang konstruksyon at pumasa na ito sa inspeksyon. Handang-handa na kaming tanggapin kayo para sa pagbisita nyo. Napakabilis nyo naman. Pupunta ako riyan sa susunod na Miyerkules kasama ang testing team. Kung walang problema, pirmahan na natin ang kontrata para sa buong taon. Nga pala, darating bukas ng umaga ang 4 na sasakyan. Tungkol sa 4 na malalaking truck, naabisuhan ko na si Manager Zhang. Mauuna kitang papadalhan yan. Sige, maraming salamat. Maayos na ang linya ng supply natin. Ligtas at matatag na ang base natin. Ngayon naman, sila ang makakatikim ng hirap. Dumating na ang dekalidad na feeds galing sa malaking pabrika. Ligtas na ang buhay ng Yaoking base, narito na talaga. Nandito na talaga. Lahat to dekalidad na feeds mula sa pabrika ng probinsya. Hoy, saluhin mo. Boss Chen, pinapasabi po ni Manager Zhang sa inyo. Ipadadala na bukas ang kasulatan para sa opisyal na pagiging distributor natin. Kapag naabot natin ang target sa loob ng 6 na buwan, magiging eksklusibo na ito sa inyo.
Maraming salamat sa pagod ninyo. Pagkatapos maibaba ang mga kargamento, kain muna tayo ng sabay-sabay. Talagang galing sa pabrika ng probinsya ang mga feeds na to. Balita ko, mas mura to ng 30% kaysa sa bayan. Yung mga mapagsamantalang tindahan sa bayan, naghahalong peke at tunay para lang mandayan ng mga tao. Boss Chen, pwede rin ba kaming kumuha ng paninda sa inyo? Pwedeng-pwede, galing mismo sa probinsya ang supply natin. Mas mura ng 30% kaysa sa presyong pakyaw sa bayan. Garantisadong orihinal lahat. Kapag napatunayang peke, babayaran ko kayo ng 10 beses ang halaga. Kukuha ako ng 20 sako. Dalhin mo muna sa akin ang 15 sako. Kuya Ziu, pakiusap naman, kausapin mo si Boss Chen para sa akin. Gusto ko rin kumuha ng kaunting paninda sa kanya para ibenta uli. Noong una, pinilit lang naman ako ng pamilya Chen. Wala lang talaga akong magagawa noon, hindi ko sila kayang kalabanin. Noong naubusan ako ng stock at nagmamakaawa sa iyo na bigyan ako, hindi ganyan ang mga sinasabi mo noon sa akin. Para lang sa mga totoong nag-aalaga ng hayop ang mga paninda ko. Hindi ko kailangan ng mga namamagitan lang para kumita sa patong na presyo. Akala nila tuluyan na nilang hinarangan ang daan ko para mapabagsak ako. Hindi nila alam, tinulungan lang pala nila akong buksan ang pinakamagandang pagkakataon sa buhay ko. Ha! Haha! Bigyan mo ako ng 20 sako ng feeds. Mas mura na ng 30% kaysa sa bayan, garantisado pang orihinal. Mula ngayon, sayo na ako laging kukuha. Sobrang mapagsamantala ang tindahan ni Matandang Zhao sa bayan. Yung binili nating pakain noong nakaraan, may kung ano-anong nakahalo. Ayaw tuloy kainin ng mga alimango. Hinding-hindi na ako babalik doon kailanman. Malapit na. Sa mga oras na to, halos hindi na kami magkandamayaw sa sobrang abala. Bakit ganoon, wala man lang kahit isang tao rito ngayon? May sumbong galing sa pamayanan. Inirereklamo kayo sa hinalang sabuatan para kontrolin ang presyo. Sadyang itinataas ang presyo ng mga patuka. Pakiusap, makipagtulungan kayo sa investigasyon. Ipakita ninyo ang listahan ng mga benta sa nakalipas na 3 buwan. Mga inutil, isang kawan ng mga walang silbi. Kahit ganito kasimpleng bagay, hindi nyo pa magawa ng maayos. O, ano nang gagawin natin ngayon? Nagawa pa talagang palakihin ng lalaking yon na si Chen Jianjun ang negosyo niya. Hindi lang natin siya napigilan sa pagkuha ng supply. Damay pa pati ang mga tindahan dito sa bayan dahil sa atin. Ano namang kinatatakutan mo? Hawak natin ang sikretong formula niya. Tayo mismo ang mag-aalaga. Sayang naman kung nakatiwangwang lang ang lumang palaisdaan. Bibili tayo ng mga similya ng alimango at ilalagay natin doon. Gayahin lang natin ang nakasulat sa kwaderno para alagaan sila. Kapag naibenta na natin ang mga alimango. Sa atin na lahat ang mapagbebentahan. Kapag dumating ang araw na yon, ibebenta natin ng mas mura kaysa sa kanya. Para maagaw natin pabalik ang lahat ng mamimili. Sigurado ka ba riyan, hindi ka pa naman nakapag-alaga kahit kailan. Baka malugi lang tayo ulit. Huwag kang mag-alala, Nay. Sa tulong ng mga tala na to, imposibleng pumalpak tayo. Kung nakaya ni Chen Jianjun, bakit hindi natin kaya? Kinuwenta ko na, ilalabas natin ang mga naipon natin, tapos hihiram tayo ng kaunti kay Tio para madagdagan. Sapat na yon para makabili ng mga similya at patuka. Kapag naibenta na ang mga alimango sa katapusan ng taon, mababawi natin ang puhunan pati na ang tubo. At makakapagpalawak pa tayo ng palaisdaan. Sige, ganyan nga ang gawin natin. Hindi ako naniniwala. Kahit wala si Chen Jianjun, hindi ibig sabihin na hindi na natin kayang magpalaki ng sariling alimango. Kapag nanaig ang kasakiman, siguradong kasunod na nito ang kapahamakan. Magandang araw po. Sino po sila? Ako si Lin Wan, ang purchasing director ng Xingfu Fresh para sa rehiyon ng Silangang China. May usapan kami ni Boss Chen Jianjun na pumunta rito para mag-inspeksyon. Kalidad ng mga alimango. Magandang araw po, Boss Chen. Mas kahanga-hanga ka pala sa personal kaysa sa mga sabi-sabi. Ang gwapo niyo rin pala, ah. Tuloy po kayo, Madam Lin. Isang araw na mas maaga ang dating nyo kaysa sa inaasahan ko.
Nabalitaan ko kasing mabilis natapos ang pagpapatayo ng mga pasilidad nyo. Kaya napaaga na rin ang punta ko rito. Iba talaga kapag nakita mo mismo ng sarili mong mga mata. Mas maganda nga ang kondisyon ng palaisdaang may tubig bukal kumpara sa mga karaniwang palaisdaan. Berde ang mga talukap, mapuputi ang ilalim. Gintong mga sipit at may manilaw-nilaw na balahibo. Malinis din ang ilalim ng katawan. Halatang pinalaki sa umaagos at malinis na tubig ang ganitong hitsura. Tingnan mo ang kintab ng mga binti nito. Mas makinang at malinaw kumpara sa mga galing sa karaniwang palaisdaan. Madam Lin, nasa 76% ang puno ng alige at walang nakitang bakas ng pestisidyo o kemikal. Lahat ng pagsusuri ay pumasa sa gradong A. Mas maganda pa ito kaysa sa nakukuha natin sa kasalukuyan nating pangunahing supplier. Boss Chen, kukunin ko na ang buong batch na ito ng mga alimango. Bibilhin ko ito sa presyong mas mataas ng 30% kaysa sa presyo sa merkado. Para na rin ito sa pangmatagalang pagsasama natin sa negosyo. Walang problema sa presyo. Ako na mismo ang magtitiyak ng kalidad nito para sa'yo. Basta't galing sa akin ang mga alimango. Kapag hindi umabot sa sukat o hindi sapat ang alige, pwede mong ibalik at babayaran kita ng buo. Buti na lang nandyan ka. Medyo madulas nga ang daan na ito. Itong paraan mo ng pagpapakondisyon sa kanila. Mas maayos at mas may sistema pa kumpara sa maraming malalaking palaisdaan. Marami na akong pinuntahan bago ito. Pero alinman sa hindi maganda ang kalidad ng tubig o magulo ang pag-uri ng mga alimango. 3 taon ko rin itong ginawa. Marami na akong naging pagkakamali at natutunan sa mga naging sablay ko. Kaya unti-unti kong natutunan ang simpleng paraang ito. Ang makagawa ng gradong AC na kalidad gamit ang simpleng paraan. Doon mo talaga makikita ang totoong galing. Pagkatapos kong magretiro sa militar, sumabak ako sa palaisdaan, kaya laging bilad sa araw at hangin. Mas mahirap ito kumpara sa magtrabaho sa loob ng opisina. Pero nasanay na rin ako. Mas payapa ang pakiramdam kapag nagtatrabaho ng tapat at marangal. Tingin ko naman itong si Linwan. Bagay na bagay talaga sila ng June natin, Sige, ganoon na nga ang usapan natin. Bukas, sasabihan ko ang tagapag-ugnay na ipadala rito ang kontrata. Kapag maayos nang naihatid ang mga panindang ito, ililibre kita ng kain para mapag-usapan ng mabuti ang pangmatagalang plano natin. Ito ang kasunduan para sa eksklusibong supply sa buong taon. Dagdagan natin ng 30% ang dami kapag peak season ng bagong taon. 30% ang paunang bayad at papasok na iyon sa account mo bukas. Ang unang batch ng kargamento ay 2,000 kilo. Walang problema, mag-aayos ako ng sasakyang kukuha rito pagkaraan ng 3 araw. Sa susunod na linggo, mananatili ako rito sa site para personal na makipag-ugnayan. Babantayan ko ang buong proseso mula sa pagbubukod, pag-uri hanggang sa pag-impake. Para siguradong masunod ng mahigpit ang pamantayan sa pagpapadala. Boss Chen, hindi naman siguro pwedeng wala man lang matutuluyan dito, di ba? Mayroon naman, may bakanting kwarto sa tabi ng bodega. Ipapalinis ko muna sa iba mamaya. Sa ngayon, may 5 gramong diferensya sa pag-uri. Pag pinagsama-sama ang maramihang kargamento, madaling magkaproblema sa timbang. Ayon sa pamantayan ko, 3,2 liang, 4 liang, at 4,2 liang. Dapat eksaktong may allowance lang na 2 gramo, pataas o pababa, ang bawat antas. Medyo matatagalan at maantala tayo rito. Pero tataas naman ang bilang ng mga suking babalik. Ayusin ang timbangan ayon sa sinabi ni Sir Lin, at lagyan ng bagong marka ang bawat antas. Ang kakaiba naman nito, noon, kapag may nagmungkahi sa iyong baguhin ang pamantayan sa pag-uri, sumisimbangot ka agad ng husto. Pero ngayon, bakit pumayag ka agad na baguhin ito? Tama naman ang sinabi niya. Kung mas mahigpit ang pamantayan natin, mas maraming suki ang babalik sa atin. Lagyan natin ng label ang bawat kategorya. Gumamit ng iba't ibang kulay base sa timbang. Para sa isang tingin pa lang, madali nang matukoy ng mga taga-bukod. Hindi sila madaling magkakamali. Walang problema, ipapaimprenta ko na ang mga sticker na label ngayong hapon. Lagyan ng waterproof na plastic ang loob ng kahon. Ilagay ang mga ice pack sa magkabilang gilid. Huwag ididikit ng direkta sa katawan ng alimango dahil madali silang mapinsala sa labis na lamig. Nakahanda na ang mga yan. May kalahating kahon pa sa bodega. Kukunin ko na lang para magamit na agad. Para naman sa mga padala sa labas ng probinsya o sa mga malalayong biyahe, lagyan mo ng karagdagang papel na sumisipsip ng basa sa ilalim ng kahon para hindi mabulok o masira ang mga alimango. Sige, dagdagan natin gaya ng sinabi mo. Ang sarap mong katrabaho, walang sakit sa ulo. Hindi na kailangang paulit-ulit na pag-usapan ang kalidad.
isang sabi lang, kuha mo agad. Ang daling makipagtulungan kapag profesional ang kausap mo. May ibubuga ang babaeng ito, medyo kakaiba siya. 特别的。 Ligtas na ang mga alimango natin. Walang naging problema sa palaisdaan natin. Ang antas ng tubig ay sakto lang sa linya ng babala. Kahit kaunti, walang umapaw papasok. Sira-sira na ang mga lambat panangga. Kapain mo ulit ang mga dugtungan at lock, doon ka mag-focus sa pag-check. Buksan ng todo ang mga oxygenator sa apat na palaisdaan. Kapag maulan, mabilis bumaba ang antas ng oxygen, baka mamatay sa loob ang mga alimango. Sige po, masusunod. Nay, nako, masamang balita po. Tapos na, sira na ang lahat. Halos gumuho na ang malaking bahagi ng Pilapil. Tangay na ang lahat ng mga semilya ng alimango. Nakatihaya na silang lahat at lumulutang. Ang mga semilya ng alimango ko, ang 30,000 pisong halaga ng mga semilya na yon. Pinag-ipunan namin yon gamit ang buong kabuhayan ng pamilya natin. Nangutang pa kami ng 20,000 piso para lang maipuhunan doon. Paano na tayo mabubuhay ngayon? Buti nga sa inyo, ninakaw lang naman nila ang kalahati ng huwad mong notebook noon, tapos inakala nilang nakatagpo na sila ng kayamanan. Kahit ang pampatibay ng pilapil, nang hinayang pa silang gastusan. Gusto lang nilang kumita nang wala man lang inilalabas na puhunan. Akala ba talaga nila, nakukuha sa pagnanakaw ang sekreto ng teknolohiya? Sa pagpapalaisdaan, kahit kaunting pagkakamali ay hindi pwede. Ang mga bagay na galing sa pagnanakaw ay hindi magtatagumpay sa huli. Siya yung tita mo noon, di ba? Yung pamilyang bigla na lang nagtaas ng presyo ng walang dahilan. Sa agrikultura, kaalaman at pasensya ang kailangan. Kung puro panlalamang at shortcuts lang ang iniisip mo, babagsak at babagsak ka rin balang araw. Maaga kang naghukay ng mga kanal para sa daan ng tubig at nagpatibay ng pilapil. Napakahalaga ng ganitong uri ng paghahanda. Sapat na sa akin na may nakakaunawa sa ginagawa ko, higit pa sa kahit ano, lalo na't galing pa ito sa isang magandang babae. Chen Gilan, lumabas ka rito. Ang mga namatay ninyong alimango ang nagdulot ng dumi sa taniman ko ng gulay. Nabulok na ang lahat ng mga gulay ko at halos kalahati ng mga isda sa palaisdaan ko ay nangamatay na rin. Kailangan mo akong bayaran ngayon din. At bakit mo naman nasabing galing sa amin ang mga alimangong iyan? Malay ba natin kung saan inanod yan? Sa buong na yon, pamilya niyo lang naman ang naglagay ng semilya ng alimango kamakailan. Kung hindi sa inyo, kanino pa? Kapag hindi ka nagbayad, isusumbong ka namin sa bayan. Ipaimbestiga ka namin sa gobyerno. Ay, ikaw. Sige na, magbabayad na ako, masaya na kayo. Noong una, maayos naman ang pag-aalaga ni Jayanjun doon. Pero pinilit mo pa siyang palayasin. O, ngayon, wala ka ng kinita. Nalugi ka pa ng 10,000 libo. Masyado ka kasing sakim, parang ahas na gustong lumunok ng elepante, karma mo yan. Boss Chen, napakahusay talaga nitong tubig batis mo. Ang ganda ng kalidad ng mga alimangong pinalaki mo. Punong-puno ng taba, siksik ang laman, at napakaliksi pa. Kukuha ako sa iyo ng regular. Madali na nating mapag-uusapan ang presyo. Ako na ang bahalang maggarantiya sa kalidad niyan para sa iyo. May gantimpala ang kabutihan, at may parusa naman ang kasamaan. Hindi talaga nagkakamali ang mga lumang kasabihan. Jayanjun, naparito si Tia ngayon para personal na humingi ng tawad sa'yo. Nagkamali at nabulag lang si Tia noon. Nawala talaga ako sa katinuan. Patawarin mo ako, ha? Sabihin mo na lang kung anong kailangan mo. Ito nga pala ang pinsan mong si Xiao King, pamangkin ko. Kakarating lang niya galing sa ibang bayan. Napakasipag niya at marunong mag-asikaso ng bahay. Magkasing edad lang kayo, kaya isinama ko siya rito para magkakilala kayong mabuti. Kuya Jayanjun, ano na naman kayang kalokohan ang binabalak ng babaeng ito? Jayanjun, hindi ka na rin pabata. Oras na para mag-asawa ka at magkapamilya. Kung magustuhan nyo ang isa't isa, mas lalong lalapit ang pamilya natin. At lahat ng away natin tungkol sa upa sa palaisdaan noon, kalimutan na natin. Para sa dote, hindi naman kami hihingi ng ganoon kalaki. Sapat na ang 600,000 at sa hinaharap ang palaisdaang ito. Mapupunta rin naman sa inyong mag-asawa, di ba? Boss Chen, ito po ang listahan ng mga i-deliver bukas. Pakitsek naman po kung tama.
Nagsiselos ako. At sa hindi ko namamalayan, matagal na pala akong nasasaktan dahil sa kanya. Kuya Jenjun, magpahinga ka muna. Ako na ang tutulong sa iyo. Mabilis naman akong kumilos. Madalas naman akong tumutulong sa gawaing bahay kay nanay. Huwag na. Umuwi ka na. May mga trabahador naman dito sa sakahan. Hindi kami kulang sa tao. Kuya Jenjun, uminom ka muna ng tubig. Buong umaga ka nang nagtatrabaho, uminom ka muna ng mainit-init. Mukhang hindi maganda ang timing ng pagpunta ko rito. Sinabi ko nang hindi ko kailangan ng tulong mo. Itong batch na 3.5 liang ang bigat. Magpadala muna ng 200 gin bukas. Ah, sige po. Isusulat ko na po. Ihiwalay ng kahon ang mga may bigat na 4 na liang pataas. Lagyan ng premium label. Walang problema. Parang galit si Director Lin ng Junzilin. Alam ko. Sa 30 taon ng buhay ko, ngayon ko lang naramdaman kung paano ang mapagkamalan ng iba. Mas masakit pa ito kaysa sa pigaan ng pera ng sarili mong kamag-anak. Mas magulo pa ang Taohua Village kaysa sa angkan ng mga tang. Kuya Jenjun, alam ko namang tingin mo sa akin ay lampa. Pero seryoso talaga ako sa'yo. Gusto ko lang naman talagang pumunta rito para tulungan ka. Umayos ka nga. Bakit hindi mo man lang ako inalayan? Aling Zhang, kumuha ka ng tuyong tuwalya rito, saka maghanap ka na rin ng malinis na damit. Umuwi ka na muna para makapagpalit ng damit, baka sipunin ka pa. At saka, huwag ka nang pupunta rito sa sakahan muli. Hindi welcome dito ang mga walang ginagawa. Hindi nga talaga nagkamali ang tingin ko sa kanya. Hindi siya yung tipong pumapatol sa kahit na sino lang. Nabalitaan mo ba? Kahapon daw, biglang nagpatihulog sa yakap ni Jenjun ang anak na babae ni Mang Chen. Pero hindi siya nasalo kaya nahulog siya sa sapa. Naku, Diyos ko naman. Desperada na yatang mapalapit sa mayaman. Ayan tuloy, alam na ng buong nayon ang nangyari. Bakit ka ba nagmamadaling tumakbo riyan? Hindi pa nga ako tapos magsalita eh. Balita ko nga, hindi man lang daw siya tinapunan ng tingin. Para ano, magmukha akong katawa-tawa rito. Bakit ka ba natataranta? Madali lang mapaamo ang lalaki kapag babae na ang lumapit. Kung hindi umubra sa unang subok, subukan mo ulit. O sadyang hindi lang talaga ako pasado sa paningin niya. May kasama pa siyang babaeng direktor sa tabi niya. Kung makatitig sa akin, hindi man lang ako makasingit sa usapan nila. Reggie, ang aarte naman nila. Hindi ako naniniwala. Bakit naman hindi mapupunta sa pamilya natin ang pakinabang sa palaisdaang to? Umalis na siya. Kaninang umaga pa umalis si Zhao Xiaoqing. Sabi niya, magtatrabaho raw siya sa pabrika sa ibang probinsya at hinding-hindi na babalik. Talagang nakakahiya. Hiyang-hiya na tayo sa lahat. Kung umalis siya, di umalis, ano bang malaking bagay doon? John, Yung nangyari kanina, hindi yon tulad ng iniisip mo. alin doon? Wala naman akong iniisip Bukod sa away sa upa noon, ako at ang pamilya Zhao, walang ibang namamagitan sa amin. Kailanman, hindi ko sinang-ayunan ang tungkol sa alok nilang kasal. Alam ko, kung ganoon kang klaseng tao, hindi ka makakapagpalaki ng ganito kagagandang alimango. Pagkatapos maipadala ang unang batch ng mga paninda, kailangan ko munang bumalik sa headquarters. Babalik ako sa susunod na buwan para sa paglulunsad ng kooperatiba. Sige, sabihan mo ako isang araw bago ka dumating, para masundo kita sa terminal sa bayan. Ito ang unang beses. Nasabik na sabik akong makitang bumalik ang isang tao. Junzi, may problema. Harang na harang ang pangunahing daan palabas ng baryo. Ano?
Kasama ni Chen Gilan si Zhaoli. Nagdala sila ng 2 sirang traktora at hinarang sa gitna ng daan. Hinarangan nila ang buong daan gamit ang mga katawan at sasakyan nila. Kahit tricycle, hindi makasingit. Hindi pwede, kailangang maipadala ang batch na to ngayong araw. Kapag naiwan pa ng kalahating araw ang mga alimangong naka-cold storage, mababawasan ang pagkasariwa ng mga ito. Kapag na-late tayo ng kahit isang araw sa supermarket, kailangan nating magbayad ng 50,000 multa sa paglabag sa kontrata. Masasira pa ang reputasyon natin. O, narito na pala si Big Boss Chen. Paraanin niyo kami. Yehi, paraanin. Akala mo ganoon lang kadali yon. Ang daang ito ay ipinagawa gamit ang ambag ng buong baryo. Araw-araw ninyong dinadaanan ng malalaking truck. Kapag nasira to, sinong mag-aayos, dapat kayong magbayad ng singil sa pagkasira ng daan. At saka yung tubig bukal sa may hukay mo. Sa baryo naman talaga natin dumadalo yan. Palihim mong ginagamit ang tubig ng baryo para mag-alaga ng alimango at kumita ng malaki. Kaya dapat kang magbayad ng bayad pinsala sa paggamit ng tubig. 20,000 bawat truck. 4 na truck ng karga, 80,000 lahat. Kapag pumasok na ang pera, tatabi agad namin ang sasakyan. Sa susunod, ganyan din ang babayaran mo sa bawat truck na dadaan. Panginikil yang ginagawa nyo. Ang publikong daan to, anong karapatan nyong maningil? Anong karapatan dahil ang daang ito ay sakop ng baryo namin? Kapag hindi kayo nagbayad, walang makatatawid ngayon. Ang paglalagay ng iligal na harang sa daan at ang pilit na paniningil ay paglabag na sa batas sa kaayusan. Maaari kayong makulong kapag lumala yan. May pinirmahan kaming opisyal na kontrata sa supermarket at kapag naantala ang paghahatid, magbabayad kami ng multa dahil sa paglabag sa kontrata. Ang malaking pagkalugi na yan. Kaya nyo bang bayaran? Wala kaming pakialam kung magbayad kayo ng multa. Basta kapag hindi kayo nagbayad, huwag kayong aalis dito. Sige, kung matapang ka, sagasaan mo ako. Ayaw niyong tumabi, sige, tatawag ako ng magpapatabi sa inyo. Hello, gusto ko pong mag-report sa pulis. May naglagay ng iligal na harang sa pangunahing daan palabas ng Baryo Kinshan. Nanghihingi sila ng pera at nangungutong. At iligal na hinaharangan ang mga sasakyang may kargamento. Pakiusap, magpadala po kayo agad ng mga pulis. Hello, tanggapan ng pangangasiwa sa bayan ba ito? May naglagay ng iligal na harang at nagpapakalat ng sapilitang sinyel sa labasan ng Baryo Kinshan. Pumunta kayo rito para asikasuhin to. Actually, Zhang, may humaharang sa mga kargamento natin, kumuha ka ng ebidensya. Ihanda ang alternatibong plano para sa pagkaantala. Haharang ako rito. Tingnan natin kung makakalipad kayo. Kapag hindi kayo nagbayad, walang makakalabas ng baryo ngayon. Parang multo na hindi matanggal-tanggal. Kung ganoon, tatapusin na natin to ngayon, para wala ng problema sa susunod. Mga sir, salamat at dumating din kayo. Usapang pampamilya lang po ito sa loob ng baryo namin. Alam na po namin ang nangyayari. Ang mga daan sa baryo ay pampublikong pasilidad. Walang sinuman ang may karapatang magtayo ng sarili nilang harang para maningil ng pera. Hinaharangan at binabarahan nyo ang daan. At sa pilitang nanghihingi ng bayad. Malinaw na panggugulo sa publiko at pag-iskandalo ang ginagawa nyo. Alisin nyo agad ang mga harang na iyan ngayon din. Ang walang basihang paniningil nyo ng bayad sa patubig. At ang paniningil sa daan ay labag sa batas at maituturing na iligal na pangungolekta. Maglulunsad kami ng formal na investigasyon tungkol dito. At parurusahan kayo ayon sa itinakda ng batas. Para sa pagkakataong ito, babalaan muna namin kayo ng pasalita. May multa kayong 500 yuan. At kapag inulit nyo pa ito sa susunod, diretso na kayo sa kulungan ng walang pasubali. Opo. Pasensya na po, alam na po naming mali kami. Kung isiping titigil na siya dahil lang sa maliit na gulo na ito, hindi siya si Chen Gilan. John Z. Nakita ko si Chen Gilan na umaali-aligid sa may burol kanina. Napakakahina-hinala ng ikinikilos niya. Ang tagal niyang nakatitig doon sa silid kuryente. Napakatuso at masama talaga ng ugali ng matandang yan. Natatakot ako na baka magwala siya at may sirain doon dahil sa galit. Siguradong hindi niya basta-basta matatanggap ang nangyari. Mabuti pang maging handa tayo at mag-ingat.
Mas mabuti pang magpakabit ka ng 4 na high-definition na infrared series camera rito. Itutok natin ang mga ito sa silid kuryente at sa labas ng bakod na alambre. Pwede ba kayong pumunta rito ngayon para ikabit ang mga ito? Magdadagdag tayo ng 2 tao para magpatrolya mamayang gabi. Magpapalitan sila kada 2 oras. Bantayan niyong mabuti ang silid kuryente at ang palaisdaan. Huwag kang mag-alala, Junzi. Ako mismo ang titingin doon at magbabantay. Hindi muna ako aalis. Mananatili ako rito mamayang gabi. Para kung sakaling may mangyari, may makakatulong kayo. Huwag na, masyadong mapanganib para sa'yo. Umuwi ka na muna. Kami na ang bahala rito. May problema ang kasosyo ko, kaya wala akong dahilan para umalis na lang basta at iwan ka. Isa pa, mas mabuti kapag mas maraming nagbabantay. Parang lagi ka na lang handa sa lahat ng mangyayari. Kapag marami ka ng pinagdaan ng hirap at pagkakamali, malalaman mo na kung paano at saan ka dapat mag-ingat. Sige, magmayabang ka pa, Chen Jianjun. Ngayong araw, sisiguraduhin kong mamamatay lahat ng alimango sa palaisdaan mo. Huli ka. Sabi ko na nga ba, ikaw tong matandang to, tama nga ang sinabi ni Jianjun. At talagang naglakas loob ka pang pumunta rito, ha? Nadaan lang naman ako rito. Nadaan lang. May dala ka pang placer. Para nakawin ang mga kable ko, ginupit mo pa ang bakod na alambre para makapuslit dito at nakawin ang mga kable ko. Nakunan ng malinaw na video ang buong nangyari. Binitag mo ako. Chen Gilan, Zhao Li, dahil sa sadyang pagsira sa mga ari-arian ng kumpanya, kailangan niyong sumama sa amin para sa investigasyon. Huwag kayong mag-eskandalo rito. Nararapat lang sa kanila yan. Imbes na maging mabuting kamag-anak, talagang pinili pa nilang sirain tayo ng husto. Ayan ang napala nila. Tingnan natin kung magmamayabang pa sila kapag nakulong na ng ilang araw. Dapat lang na pinatigil na sila matagal na. Masyado nilang ginagamit ang pagiging kamag-anak para mangganso araw-araw. Ngayong araw, opisyal nang itinatag ang ating kooperatiba. Mula ngayon, magtutulungan na tayong lahat kasama si Jianjun. Magkakaroon tayo ng iisang supply ng mga materyales, iisang pamantayan sa teknolohiya, at iisang sistema sa pagbebenta. Hindi na tayo muling madadaya ng mga mapagsamantalang negosyante sa bayan. At hindi na rin natin kailangang mag-alala kung paano ibebenta ang ating mga ani. Kapag kasama si Boss Chen, Panatag ang loob natin. may sapat siyang teknolohiya at mga koneksyon. Hamak na mas mabuti ito kaysa sa mag-isa tayong nangangapa. Boss Chen, binabati kita sa pagtatatag ng kooperatiba. Ang Xingfu Fresh ay magbibigay ng 30% ng aming share sa linya ng mga sariwang produkto para maging katuwang sa supply chain ng kooperatiba. Mula ngayon, opisyal na tayong magkasosyo sa negosyo. Mabuhay ang ating pagtutulungan. Ako na ang bahala pagdating sa kalidad ng mga produkto. At syempre, lubos akong nagtitiwala sa iyo. Sa madaling salita, ang taong nakakita ng potensyal sa isang abandonadong hukay ay talagang may pambihirang kakayahan, hahaha. Ang abandonadong hukay na dati ay iniiwasan ng lahat. Sa wakas ay naging kapaki-pakinabang din. Inaprubahan na rin ang pagiging pangunahing negosyong pang-agrikultura natin sa lungsod. Para sa Agricultural Expo ng lalawigan sa susunod na buwan, tayo ang magiging isa sa mga pangunahing tampok na kumpanya. Sa ngayon, tinutulungan na ng kooperatiba ang 3 kalapit na baryo at nagbibigay ng trabaho sa halos 100 pamilyang nag-aalaga ng mga hayop. Ang lumang hukay ng hurno na dati ay tiwangwang at iniiwasan ng lahat, ay naging proyekto na ngayon para umasenso ang buong baryo. Noong simula ng rentahan ang hukay na ito, walang sinuman ang nag-akalang makakayanan natin ito. Sinasabi ng lahat na ang tiwangwang na hukay ay patay na lupa lamang. Pero kung ito ay patay na lupa o lupang ginto, nakadepende pa rin iyan sa kung sino ang humahawak nito. Ang tunay na ginto, kahit saan man ilagay, ay kikinang at kikinang pa rin. Ipadala sa mabilisang cold chain ang mga may timbang na 3.5 liang. Ibiyahe na ito sa espesyal na ruta palabas ng probinsya.
Kung susundin natin ang pamantayang ito, tiyak na malaki ang kikitain natin ngayong taon. Dumating na ang eksklusibong pakain para sa kooperatiba. Mahaba pa ang ating tatahakin, simula pa lamang ito. Ang bilis talaga ng takbo ng panahon. Isang taon na ang nakalipas noong pumunta ako rito para mag-inspeksyon. At ang tanging layunin ko lang noon ay makahanap ng maaasahang supplier. Pero ngayon, hindi ka na lang basta isang supplier para sa akin. Nasa iyo ang kalahati ng tagumpay ng kooperatiba. Sa tatahakin nating landas, gusto kong kasama kitang maglakbay. Sa'yo na ang sakahan. Sa'yo na rin ang merkado. At sa iyo na rin ako.